Huwag kang mag-alala, Clarita. Si Marisol, wala lang yon. Para ko lang siyang katulong na pinakasalan para may taga-alaga sa bahay at tagaluto ng paborito kong ulam. Hindi mo kailangang magselos sa isang babaeng amoy kusina. Ang boses na yon ni Ando ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katinoan ni Marisol. Nakatayo siya sa likod ng mabigat na kurtina ng backstage ng function hall. Hawak ang isang malaking pilak na tray na puno ng bagong lutong pansit malabon. Ang pagkain kanina pa niya pinagkakapuyatan sa mainit na kusina para lamang mapagsilbihan ng maayos ang mga panauhin sa batiismo at unang buwan ng kanilang anak na si Junjun. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas pa ng paltos mula sa mainit na kawali at ang kanyang likod ay tila mababali na sa pagod. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawalan ng saysay sa isang saglit. Dahan-dahang sumilip si Marisol sa siwang ng pinto ng silid pahingahan. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan na nakayakap sa bewang ni Clarita. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanyang puso ay ang kumikinang na bagay sa leeg ng babae. Iyon ang gintong kwintas na may pendant na hugis krus, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina na akala niya ay nawala noong nakaraang buwan. Ang alahas na itinuring niyang banal ay suot-suot ngayon ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Parang tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang init ng pagkain sa tray ay hindi na niya maramdaman dahil ang buong katawan niya ay binalot ng isang nakamamatay na ginaw. Naramdaman ni Marisol ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga binti at ang hanging nilalanghap niya ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang martilyo na nagpapasabog sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw. Ang tanging nagawa niya ay ang mabitawan ang hawak na tray. Ang pagbagsak ng pilak na tray sa matigas na sahig ay lumikha ng isang malakas at nakakabinging iingay na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang pagkain ay nagkalat sa kanyang paanan, mantsa ng sarsa na tila dugo sa puting garter ng kanyang simpleng bestida. Sa gitna ng kanyang pagkagulantang, isang anino ang mabilis na lumapit sa kanya. Hindi iyon si Ando upang humingi ng paumanhin, kundi ang kanyang biyenan na si Doña Esmeralda. Sa halip na awa, ang nakita ni Marisol sa mga mata ng matanda ay purong puot at pandidiri. Walang babala. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marisol, dahilan upang mapalingon ang kanyang mukha sa tindi ng lakas nito. Manggagawa ka talaga ng eksena, Marisol. Napakawala mong silbi. Ang mariing bulong ni Doña Esmeralda habang madiin na hinahawakan ng braso ni Marisol, ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Dahil sa katangahan mo, baka mapahiya ang pamilya Villafuerte sa harap ng mga bisita. Linisin mo ang dumi na ito ngayon din. At pagkatapos, ayusin mo ang mukha mo. Bumalik ka sa party at ngumiti ka na parang walang nangyari. Tandaan mo, ang isang asawang gaya mo ay narito lang para magsilbi, hindi para mag-inarte. Napaluhod si Marisol sa malamig na sahig. Habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig na pinupulot ang mga nagkalat na pagkain, narinig niya ang mahinang tawanan ni Ando at Clarita. Mula sa loob ng silid, na tila ba ang kanyang pagdurusa ay isang libangan lamang para sa kanila. Ang bawat luhang pilit niyang pinipigilan ay pumatak sa maruming sahig, humahalo sa sarsa ng pansit na kanina lang ay inihanda niya ng may pagmamahal. Tumayo si Doña Esmeralda sa kanyang harap. Tinitignan siya mula ulo hanggang paa na parang isang basahan na itinapon sa kalsada. Huwag kang magkakamaling magsumbong o gumawa ng ingay. Sa mundong ito, ang lalaki ay may karapatang magkamali kung ang asawa ay hindi marunong mag-ayos ng sarili. Linisin mo yan at siguraduhin mong walang makakakita sa iyong umiiyak. Naiwan si Marisol
na mag-isa sa madilim na pasilyo, nakaluhod sa harap ng kanyang sariling pagkatalo. Ang sakit ng sampal sa kanyang pisngi ay unti-unting naglaho, ngunit ang sugat sa kanyang kaluluwa ay nagsisimula pa lamang bumuka. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng dumi at sarsagya. At sa kanyang isip ay umalingaw-ngaw ang isang tanong na may pait ng ngapdo. Hanggang kailan ko ba kailangang ubusin ang aking sarili para sa mga taong ang tingin sa akin ay anino lamang ng kanilang karangyaan? Ang bawat kuskos ni Marisol sa malagkit na sahig ay tila pagbura na rin sa kanyang sariling dangal. Habang ang ibang tao sa labas ay nagtatawanan at nagkakantahan para sa binyag ng kanyang anak, siya ay narito sa madilim na sulok. Pilit na itinatago ang bakas ng kanyang pagkapahiya. Ang amoy ng bawang at hipon mula sa natapon na pagkain ay humalo sa alat ng kanyang mga luha, isang lasa ng pagdurusa na hinding-hindi niya malilimutan. Nang matapos ang handaan, pumasok si Marisol sa kanilang silid na parang isang anino. Doon ay dinatnan niya si Ando, na kampanteng nakahiga, tila walang mabigat na pasaning dala sa kanyang konsensya. Nang marinig ang yabag ni Marisol, naupo ang lalaki at tinitigan siya ng may halong inis sa halip na pagsisisi. "Marisol, itigil mo na iyang pag-iinarte mo." Ang sabi ni Mama, naging eskandalosa ka raw kanina sa labas. Ang bungad ni Ando, ang boses niya ay walang bahid ng lambing. "Alam mo namang kapapanganak mo pa lang, baka kung ano-ano na ang naiisip mo dahil sa pagod. Iyong nakita mo kanina? Business partner ko lang si Clarita. Iyong kwintas, pinahiram ko lang sa kanya dahil kailangan niyang magmukhang kagalang-galang sa mga kliyente namin. Huwag kang paranoid." Napahinto si Marisol sa pag-aayos ng kanyang higaan. Ang bawat salita ni Ando ay parang mga linta na sumisip-sip sa kanyang natitirang lakas. Business partner? Business partner ba ang tawag sa babaeng na nakayakap sa bewang ng kanyang asawa sa loob ng isang madilim na silid? Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakapanghilakbot na pagkalito. Sinisimulan na siyang paniwalain ni Ando na ang sarili niyang mga mata ay nagsisinungaling sa kanya. "Pero Ando, nakita ko kayo at ang kwintas na yon, kay nanay iyon." Mahinang sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. "Iyan na nga ba ang sinasabi ko eh? Masyado kang emosyonal." Muling singhal ni Ando. "Dahil sa pagiging ganyan mo, hindi na ako makapag-focus sa trabaho. Mas mabuti pa sigurong manatili ka na lang muna dito sa bahay. Huwag ka nang lalabas. Huwag ka nang makikipag-usap sa kung sino-sino. Para na rin ito sa ikabubuti ng kalusugan mo at ni Junjun." Bago pa man makasagot si Marisol, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Esmeralda. Hawak nito ang cellphone ni Marisol na tila isang maruming basura. "Kinuha ko muna ang telepono mo, Marisol. Sabi ng doktor na kinausap ko, kailangan mo ng digital detox para hindi lumala ang postpartum depression mo. Dito ka lang sa kwarto. Kami na ang bahala sa lahat." Naramdaman ni Marisol ang biglang pagsikip ng paligid. Ang malaking mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila unti-unting nagiging isang gintong hawla. Ang bawat bintana ay tila may rehas at ang bawat pinto ay tila may nakabantay na kaaway. Sa gabi ring iyon, habang mahimbing ang tulog ni Ando, dahan-dahang tumayo si Marisol upang kumuha ng tubig. Sa kanyang paghahanap ng charger sa ilalim ng cabinet ni Ando, may isang puting sobrang nalaglag. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatago sa kurtina, binasa ni Marisol ang laman ng dokumento. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Iyon ay isang deeds of absolute sale para sa mga lupain sa Laguna, ang mga lupang iniwan ng kanyang ama na nakalaan para sa kinabukasan ni Junjun. Ngunit sa ibaba ng dokumento, nakita niya ang kanyang sariling lagda. Isang lagdang hindi niya kailanman isinulat. Ang petsa ng dokumento ay noong nakaraang linggo, noong mga araw na siya ay lulong sa gamot
Dahil sa matinding lagnat pagkatapos manganak, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihimas ang pekeng pirma. Hindi lamang pala ang kanyang puso ang ninanakaw ni Ando at ng kanyang biyenan, kundi maging ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Marisol at ang marahang paghilik ni Ando. Isang tunog na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapangilabot sa kanyang buong pagkatao. Napatingin siya sa natutulog niyang anak sa kuna. Isang mapait na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang pamilyang pinag-alayan niya ng lahat ay ang pamilyang uwente-unting pumapatay sa kanya ng buhay. Ngunit sa gitna ng takot, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng kahit anong sampal o kasinungalingan. Paano niya mababawi ang lahat kung siya mismo ay nakakulong sa sarili niyang tahanan at itinuturing na baliw ng sarili niyang asawa? Marisol, anak, huwag mong hayaang kainin ka ng dilim. Tandaan mo kung kanino kang dugo at laman. Ang boses ni Tiyaloleng ay parang isang mahinang ihip ng hangin na nagdala ng kaunting gininhawa sa gitna ng suffocating na silid ni Marisol. Pumasok ang matanda na may dalang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang usok nito ay dahan-dahang pumapaibabaw sa hangin. Tila isang paalala na may buhay pa sa labi ng lalabas ng 4 na sulok ng kanyang bilangguan. Si Tiyaloleng, ang pinakamatandang katulong sa bahay, ang tanging nakasaksi sa paglaki ni Marisol at ang tanging nanatiling tapat sa alaala ng kanyang yumaong ama. Dahan-dahang inilapag ng matanda ang mangkok sa maliit na mesa. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Marisol. Ang kanyang mga palad na puno ng gatla ay nagpasa ng init na matagal nang hindi nararamdaman ng kanyang alaga. Kailangan mong kumain, iha. Hindi mo kayang protektahan si Junjun kung pati ang sarili mo ay pinababayaan mo. Ang iyong ama, si Don Mariano, hindi siya matutuwa kung makikita kanyang ganito, lugmok at walang laban. Sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama, parang may kung anong kumurot sa puso ni Marisol. Naalala niya ang matikas na tindig ni Don Mariano, ang matalinong mga mata nito, at ang paraan ng paghawak nito sa renda ng kanilang negosyo. Paanong ang isang babaeng pinalaki sa gitna ng karangyaan at kapangyarihan ay nauwi sa pagiging isang bilanggo ng pamilyang Villafuerte? Tiya, bakit parang biglaan ang lahat? Mahinang tanong ni Marisol habang sinusubo ang lugaw na tila may kasamang pait ng nakaraan. Naalala ko, bago mamatay si Papa, naging masyadong malapit ang pamilya Villafuerte sa kanya. Pagkatapos ng kasal namin ni Ando, doon na nagsimulang manghina ang negosyo ni Papa hanggang sa atakehin siya sa puso. Hindi ko matanggap na nagkataon lang ang lahat. Natahimik si Tiyaloleng, ang kanyang mga mata ay lumingon sa pinto upang matiyak na walang nakikinig. Lumapit siya ng bahagya kay Marisol at bumulong sa isang boses na puno ng takot at katotohanan. Iha, marami akong naririnig sa kusina noong mga panahong iyon. Si Doña Esmeralda, madalas siyang may kausap sa telepono tungkol sa mga dokumento ng iyong ama. At pagkatapos mawala si Don Mariano, parang magic na napunta sa kanila ang pamamahala sa lahat. May kung anong hindi tama, Marisol. Ang mga salita ni Tiyaloleng ay nagsilbing mitya sa isang nakatagong hinala sa isipan ni Marisol. Ang kanyang ama ay isang malusog na tao bago ang kasal. Paanong ang isang masayang pagsasama ay naging mitya ng pagbagsak ng kanyang buong angkan? Sinimulan niyang pag-ugnayin ang mga piraso ng puzzle, ang pilit na pagpapakasal sa kanya ni Ando, ang biglaang pagkakasakit ng kanyang ama, at ang unti-unting pag-angkin ng mga Villafuerte sa kanyang mana. Nang makaalis si Tiyaloleng, hindi mapakali si Marisol. Nilapitan niya ang lumang cabinet na gawa sa nara, ang tanging gamit na dinala niya mula sa dati nilang bahay. Sa ilalim ng cabinet na ito, may isang bahagi ng sahig na laging umaalog tuwing nalilinisan.
Gamit ang isang maliit na kutsara na itinago niya mula sa kanyang pagkain, dahan-dahan niyang sinungkit ang kahoy na sahig. Ang bawat tunog ng pagkiskis ng metal sa kahoy ay tila isang tibok ng puso na puno ng kaba. Sa ilalim ng makapal na alikabok, may nakita siyang isang kupas na sobre na nakabalot sa plastik. Ang sulat kamay sa labas ng sobre ay hindi pwedeng ipagkamali. Iyon ang pirma ng kanyang ama, ngunit ang mga titik ay tila mabilis na isinulat, puno ng pagmamadali at takot. Binuksan ni Marisol ang sobre ng may nanginginig na mga daliri. Sa loob nito ay isang liham na may mga mantsa ng natuyong luha. Para sa aking mahal na Marisol, ang panimula ng liham. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang kanyang hininga ay unti-unting nagiging mababaw. Ang liham ay hindi lamang isang paalam, kundi isang babala tungkol sa isang lihim na kasunduan na ginawa ni Don Mariano sa pamilya Villafuerte. Isang kasunduan na maglalantad sa tunay na mukha ni Doña Esmeralda. Ngunit bago pa man niya matapos basahin ang pinakamahalagang bahagi ng liham, narinig niya ang pag-ikot ng susi sa labas ng kanyang pinto. Ang mabibigat na yabag ni Doña Esmeralda ay papalapit na, at ang tunog ng takong nito sa tiles ay parang hatol ng kamatayan. Saan hahantong ang lihim na iniwan ng kanyang ama? At kaya ba ni Marisol na itago ang liham na ito bago pa man siya muling mahuli ng kanyang malupit na biyenan? Mabilis na isinilid ni Marisol ang liham sa loob ng kanyang punda at mabilis na humiga, pilit na pinatitigil ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Doña Esmeralda na may kasunod na isang babaeng ang tindig ay puno ng kayabangan. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay agad na humalo sa amoy ng gamot sa loob ng silid. Isang matamis ngunit nakakasulasok na amoy na tila lason sa pang-amoy ni Marisol. Marisol, bumangon ka riyan. May bisita tayo. Ang utos ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ito si Clarita. Siya ang bagong marketing consultant ng kumpanya. Pinapunta ko siya rito para pag-usapan ng ilang mahahalagang dokumento na kailangan mong pirmahan para sa investment ng pamilya. Dahan-dahang naupo si Marisol sa gilid ng kama. Napako ang kanyang tingin sa leeg ni Clarita. Nandoon pa rin ang gintong kwintas ng kanyang ina, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kwarto. Tila nangungutya sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Ngumiti si Clarita. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng lihim na tagumpay. Kumusta ka na, Marisol? Balita ko ay hindi mabuti ang iyong pakiramdam. Ani Clarita, sa isang tonong puno ng plastik na pag-aalala. Sayang naman, napakaraming oportunidad ang nawawala sa'yo habang nakakulong ka rito sa kwarto. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ako para tulungan si Ando na ayusin ang lahat. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Clarita. At lalong hindi kailangan ng pamilya ko ang isang consultant na magnanakaw ng gamit ng iba. Matigas na sagot ni Marisol, pilit na pinapanatili ang dignidad sa kabila ng panghihina ng katawan. Biglang nagdilim ang mukha ni Doña Esmeralda. Marisol, huwag kang bastos. Magpasalamat ka at may nagmamalasakit pa sa mga ari-arian mo habang nagpapakalumpo ka rito. Inutusan ni Doña Esmeralda si Marisol na bumaba sa kusina upang ipagtimpla sila ng tsaa. Kahit nanginginig ang mga tuhod, sumunod si Marisol. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, nararamdaman niya ang matatalim na tingin ng dalawang babae sa kanyang likuran. Sa kusina, habang naglalagay ng mainit na tubig sa tasa, lumapit si Clarita sa kanya, malayo sa paningin ni Doña Esmeralda. Alam mo Marisol, masyado kang kampante. Bulong ni Clarita. Ang kanyang labi ay malapit sa tainga ni Marisol. Ang ganda ng kwintas na ito, di ba? Sabi ni Ando, mas bagay daw ito sa leeg ko kaysa sa isang babaeng amoy gatas at pawis. Sa susunod,
Hindi lang alahas ang kukunin ko sa'yo, pati ang pangalang Villafuerte magiging akin din. Sa tindi ng galit, bahagyang napaatras si Marisol. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang kinuha ni Clarita ang tasa ng mainit na tsaa at ibinuhos ito sa sarili niyang braso. Pagkatapos, mabilis na itinapon ng babae ang sarili sa sahig at nagpakawala ng isang malakas na tili na tila nasasaktan ng husto. Aray, Marisol, bakit mo ginawa iyon? Gusto mo ba akong mapahamak? Ang sigaw ni Clarita. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig ng pekeng luha. Eksaktong bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Ando. Nakita niya si Clarita na nakahandusay sa sahig, namumula ang braso, habang si Marisol ay nakatayo pa rin, hawak ang takore. Ang galit sa mga mata ni Ando ay parang isang sumasabog na bulkan. Marisol, ano na naman itong ginagawa mo? Sigaw ni Ando habang mabilis na nilalapitan si Clarita at inaalalayan itong tumayo. Nababaliw ka na ba talaga? Pati ba naman ang mga taong tumutulong sa atin? Sasaktan mo? Ando, hindi ko siya tinulak. Siya mismo ang natapunan ng tsa. Depensa ni Marisol, ngunit halos hindi marinig ang kanyang boses sa gitna ng malakas na pag-iyak ni Clarita. Sinungaling, sigaw ni Ando. Agad niyang inalalayan si Clarita bago malamig na humarap kay Marisol. Mahigpit ang kanyang pagkakatikom ng kamao at bakas ang matinding galit sa kanyang mukha na para bang anumang oras ay maaari niyang tuluyang mawala ang kontrol sa kanyang emosyon. Napapikit si Marisol, hinihintay ang hapdi ng darating na dagok. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Ngunit bago pa man tumama ang kamay ni Ando, isang matinis at mahabang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng bahay. Si Junjun. Ang iyak ng bata ay parang isang babala mula sa langit. Isang tunog na nagpahinto sa oras at nagpatigil sa kamay ng marahas na ama. Maitutuloy pa ba ni Ando ang kanyang pananakit o ang iyak ng kanyang sariling dugo at laman ang magsisilbing tanging depensa ni Marisol sa gabing iyon? Huwag mong hahawakan ng bata, Marisol. Baka mahawa pa siya sa kabaliwan mo. Ang mga huling salita ni Ando bago niya tuluyang lisanin ang bahay kasama si Clarita ay tila mga lason na pumatak sa sugatang puso ni Marisol. Habang karga-karga niya ang umiiyak na si Junjun, pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan ng kanyang asawa mula sa bintana. Ang init ng katawan ng kanyang anak ay ang tanging nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling buhay. Kailangan niyang manatiling matatag sa gitna ng unos na unti-unting lumalamon sa kanilang dalawa. Dahan-dahang pinatahan ni Marisol ang bata. Sa bawat haplos niya sa likod ni Junjun, sa bawat mahinang pag-awit niya ng oyayi, ay ang masidhing panunumpa na hindi niya hahayaang makuha ng mga Villafuerte ang kinabukasan ng kanyang anak. Nang sa wakas ay makatulog na ang bata, napagtanto ni Marisol na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang bahay ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Doña Esmeralda ay nasa kanyang silid-dasalan at ang mga katulong ay abala sa paglilinis ng kalat sa kusina. Bit-bit ang isang maliit na flashlight at ang liham ng kanyang ama na nakatago sa loob ng kanyang damit. Dahan-dahang lumabas si Marisol sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na pasilyo ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig, kahit na halos hindi na lumalapat ang kanyang mga paa sa sahig sa sobrang pag-iingat. Ang kanyang puso ay parang isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Bawat tibok ay puno ng kaba at determinasyon. Narating niya ang pintuan ng opisina ni Ando. Ang pintong ito ay palaging nakasara, isang lugar na ipinagbabawal sa kanya simula nang sila ay ikasal. Inilabas niya ang susi na nakuha niya mula sa bulsa ng Amerikana ni Ando noong nakaraang gabi habang ito ay lasing. Ang tunay na tunog ng pag-ikot ng metal sa loob ng lock
ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na nagpahinto sa kanyang hininga ng ilang segundo. Pumasok siya at agad na isinara ang pinto. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang hinalughog ang mga drawer sa lamesa ni Ando. Doon, sa ilalim ng mga makakapal na folder, nakikita niya ang isang asul na envelope na may tatak ng bangko. Ang pangalan sa labas ay malinaw. Educational Trust Fund for Juan Villafuerte Jr. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, binuksan ni Marisol ang envelope. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay tila isang sampal na mas masakit pa sa sampal ni Doña Esmeralda. Ang pondong inilaan ng kanyang ama para sa pag-aaral ng kanyang apo ay unti-unti nang nauubos. Ngunit ang mas nakapanlulumo ay ang mga resibo ng transfer. Ang pera ay hindi napupunta sa paaralan o sa insurance kundi sa isang account sa ilalim ng pangalang Clarita Santos. Libo-libong piso ang inilipat bawat buwan sa ilalim ng kategoryang consultancy fees at property investment. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding hilo. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho, pinalitan ng isang masidhing galit na nagpapakulo sa kanyang dugo. Ang pera ng kanyang ama, ang pawis at sakripisyo ni Don Mariano ay ginagamit ni Ando upang bigyan ng marangyang buhay ang kanyang kirida habang siya ay pinagkakaitan kahit ng simpleng cellphone. Ang bawat numero sa papel ay tila mga uod na kumakain sa kanyang katinuan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang wasakin ang lahat sa loob ng silid na yon. Ngunit ang kanyang isip ay nanatiling alerto. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang kamera na itinago niya sa loob ng bulsa at isa-isang kinuhaan ng larawan ang mga dokumento. Ang bawat liwanag mula sa lente ng kamera ay tila isang kidlat na naglalantad sa madidilim na lihim ng pamilya Villafuerte. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, narinig niya ang isang tunog na nagpatigas sa kanyang buong katawan. Mula sa labas ng pintuan, ang mahina, ngunit madiin na tunog ng mga takong ni Doña Esmeralda ay papalapit. Ang bawat yabag ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapatigil sa mundo ni Marisol. Ang tunog ng mga yabag ay huminto mismo sa tapat ng pinto ng opisina. Narinig ni Marisol ang marahang paggalaw ng doorknob. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa sobrang takot at ang pawis sa kanyang noo ay malamig na parang yelo. Wala siyang mapagtataguan at ang mga dokumento ay nakakalat pa sa ibabaw ng lamesa. Anong mukha ang ihaharap ni Marisol sa kanyang malupit na biyenan kung mahuhuli siya sa loob ng ipinagbabawal na silid na ito? Dala ang mga ebidensya ng kanilang kataksilan. Atiyo, mamamatay ang anak ko, Ando. Parang awa mo na. Dali natin siya sa ospital. Ang sigaw ni Marisol ay bumasag sa katahimikan ng malalim na gabi, isang hiyaw na puno ng lagim at pagmamakaawa. Sa kanyang mga bisig ang katawan ni Junjun ay tila isang baga na nagbabaga sa init. Nanginginig ang maliit na bata. Ang mga mata ay tumitirik at ang bawat hininga ay isang kapos na pagsisikap na manatiling buhay. Ang lagnat ay tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa munting buhay ng kanyang anak. Ngunit si Ando, sa halip na kumilos ng mabilis, ay nakatayo lamang sa harap ng salamin habang nag-aayos ng kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala, kundi purong inis. Masyado kang hysterical, Marisol. Normal lang sa bata ang lagnatin. Uminom lang yan ng paracetamol at mawawala rin yan bukas. May mahalaga akong pupuntahan. Mahalaga? Mas mahalaga pa ba kaysa sa buhay ng anak mo? Halos maubusan ng boses si Marisol habang humahagulgol. Kailangan niya ng Dr. Ando. Nagkokonbulsyon na siya. Eksaktong tumunog ang telepono ni Ando. Ang pangalan ni Clarita ay kuminang sa screen. Hello, Clarita. Ano? Nahimatay ka sa mall? Sige, papunta na ako. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang family van para mas mabilis tayong makapunta sa clinic. Napatulala si Marisol.
Ang tanging sasakyan na may kagamitang pang-emergency sa bahay ay gagamitin ni Ando para sa isang babaeng nagkukunwaring nahimatay para lamang makuha ang atensyon nito. Mabilis na hinarang ni Marisol ang pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Ando, huwag! Iyan lang ang sasakyang pwedeng magdala kay Junjun sa ospital. Parang awa mo na. Anak mo ito. Isang marahas na tulak ang isinagot ni Ando. Tumama ang balikat ni Marisol sa hamba ng pinto, ngunit mas mahigpit niyang niyakap ang bata upang hindi ito madamay sa pagbagsak. Tumabi ka rito. Mas kailangan ako ni Clarita ngayon. Huwag mong gamitin ang bata para itali ako sa bahay na ito. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Doña Esmeralda mula sa kanyang silid. Nakasuot ng kanyang seda na pantulog, tila isang reyna na naabala sa kanyang pamamahinga. Ano ba ang ingay na ito? Marisol, itigil mo ang pagsisigaw. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Kung gusto mong dalhin ang bata sa doktor, maghintay ka ng umaga. Sayang ang gasolina sa pagtakbo sa ospital para lang sa simpleng lagnat. At ikaw, Ando, bilisan mo na. Baka kung ano na ang mangyari kay Clarita. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-ibig ni Marisol para sa pamilyang ito. Tumingin siya kay Junjun na iyon-unti nang nangingitim ang mga labi. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Wala siyang aasahan sa mga taong ito. Ang mga Villafuerte ay walang puso at ang kanyang anak ay mamamatay kung mananatili siya rito. Bit-bit ang bata at wala kahit isang balabal. Lumabas si Marisol sa malaking gate ng mansion. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Ang ulan ay bumuhos ng napakalakas. Ang bawat patak ay parang hagupit ng latigo sa kanyang hubad na balat. Ang hangin ay humahagibis. Pilit siyang itinutulak pabalik. Ngunit ang bawat hakbang ni Marisol ay puno ng bagsik. Wala siyang suot na tsinelas. Ang matatalim na bato sa kalsada ay bumaon sa kanyang mga talampakan at ang mainit na dugo ay humalo sa malamig na tubig ulan na umaagos sa kalsada. Hindi niya naramdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mahinang tibok ng puso ni Junjun sa kanyang dibdib. Lalaban tayo, anak. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi tayo pwedeng talunin ng mga halimaw na yon. Ang paulit-ulit na bulong ni Marisol, ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang pinakamalapit na ospital. Tumatakbo siya sa gitna ng dilim, sa ilalim ng hagupit ng bagyo. Isang ina na tinalikuran na ang lahat ng kanyang karupukan. Ang Marisol na matiisin, ang Marisol na sunod-sunuran, ay unti-unti nang nalulunod sa baha ng gabing iyon. Sa bawat paghakbang niya sa maputik na kalsada, ang bawat patak ng kanyang dugo ay tila isang panata ng paghihiganti. Nang marating niya ang maliwanag na ilaw ng emergency room, bumagsak si Marisol sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang puting damit ay puno ng putik at dugo. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. At ang kanyang mga paa ay tila lapurdo na sa sugat. Ngunit sa kabila ng lahat, itinaas niya ang kanyang anak patungo sa mga nurse na tumatakbo palapit sa kanya. Iligtas niyo ang anak ko. Ang huling hiling ni Marisol bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin habang ang kanyang katawan ay bumibigay sa sobrang pagod. Isang imahe ang nanatili sa kanyang isipan, ang mukha ni Ando at Doña Esmeralda. Hindi na siya babalik sa mansyon na yon bilang isang biktima. Sa susunod na mag-cruise ang kanilang landas, sisiguraduhin niyang sila naman ang luluhan ng dugo. Mabubuhay pa kaya si Junjun pagkatapos ng gabing ito? At sino ang taong sasalo kay Marisol sa gitna ng kanyang pagbagsak? Gusto nilang burahin ang iyong pangalan, Marisol. Gusto nilang palabasin na wala ka na sa tamang katinuan para makuha ang lahat ng natitira mong pag-aari. Ang boses na yon,
na puno ng bigat at seryosong tono ay ang unang narinig ni Marisol pagmulat ng kanyang mga mata. Puti ang kisame at ang amoy ng alkohol at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang hapdi sa kanyang lalamunan at ang kanyang mga paa ay balot ng makapal na benda. Isang paalala ng kanyang madugong pagtakbo sa gitna ng bagyo. Sa tabi ng kanyang kama ay nakaupo ang isang lalaking may uban na ang buhok. Ngunit bakas pa rin ang talas ng kaisipan sa kanyang mga mata. Si Attorney Ramos. Siya ang dating kanang kamay at pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang yumaong ama. Sa loob ng maraming taon, pilit na iniiwas ni Ando si Marisol sa matandang abogado, ngunit tila ang tadhana mismo ang gumawa ng paraan upang sila ay muling magtagpo sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Nakausap ko ang Dr. Iha. Ligtas na si Junjun. Natigil na ang kanyang panginginig at kasalukuyang nagpapahinga sa nursery. Pagpapatuloy ng abogado habang iniaabot ang isang baso ng tubig kay Marisol. Pero kailangan mong malaman ang totoo habang narito ka at nakikipaglaban para sa buhay ng anak mo, ang asawa mo, at ang kanyang ina ay naghain na ng petisyon sa korte. Gusto kanilang ideklarang mentally incapacitated, isang baliw na walang kakayahang magdesisyon para sa sarili at sa kanyang ari-arian. Sami. Naramdaman ni Marisol ang isang malamig na panginginig na gumapang sa kanyang likod. Hindi pa kontento ang mga Villafuerte na nakawin ng kanyang pera. Ngayon, pati ang kanyang katinuan at ang karapatan niya bilang ina ay nais nilang tadtarin at itapon. Ang pag-ibig na iningatan niya sa loob ng 10 taon ay naging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Sa tingin ba nila ay ganoon ako kahina? Mahinang tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo, malamig, at tila galing sa ilalim ng lupa. Inilapag ni Attorney Ramos ang isang folder sa kanyang kandungan. Narito ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga anomalya na matagal ko nang tinitipon, Marisol. Hinihintay ko lang ang araw na magising ka. Ang iyong ama, alam niyang darating ang oras na ito. Kaya bago siya pumanaw, may iniwan siyang huling baraha na tanging ikaw lang ang makakagamit. Dahan-dahang tumayo si Marisol kahit na ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang mga sugatang talampakan. Lumapit siya sa maliit na salamin sa loob ng banyo ng ospital. Ang babaeng nakita niya sa refleksyon ay hindi na ang Marisol na laging nakayuko at humihingi ng paumanhin. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog at may mga tuyong bakas ng putik sa kanyang leeg. Ngunit sa likod ng kapaguran, may isang bagong liwanag na sumisibol sa kanyang mga mata. Isang matalim at walang pakundangang liwanag ng isang taong wala ng takot na mawalan dahil nawala na ang lahat sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang sariling mukha. Dinarama ang bawat sugat at bawat lamat. Ang Marisol na nagmamahal kay Ando ay namatay na sa gitna ng ulan kagabi. Ang Marisol na nakatayo ngayon ay isang buhay na monumento ng lahat ng kanilang kataksilan. Attorney, itago niyo muna ang lahat ng ito. Utos ni Marisol habang nakatingin pa rin sa kanyang sarili sa salamin. Babalik ako sa mansyon. Hahayaan ko silang isipin na kontrolado pa rin nila ako. Hahayaan ko silang maniwala na ako ay mahina, talunan, at nawawala sa sarili. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagpapakita ng saya, kundi ng panganib. Gusto nilang maglaro? Pagbibigyan ko sila. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng mga patakaran. Hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang baliw ang siya mismong bubura sa pangalang Villafuerte sa mapa ng negosyo sa bansa. Paglabas niya ng banyo, ang hangin sa paligid ni Marisol ay tila naging mas mabigat. Ang kanyang bawat hakbang, kahit masakit,
ay may kasamang katiyakan. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ngunit paano itatago ni Marisol ang nagbabagang puot sa kanyang mga mata sa oras na makaharap niya muli ang asawang nagtaksil sa kanya at ang biyenang tinalikuran ang buhay ng kanyang anak? Bumalik ka pa. Akala ko ay tuluyan ka na ring naging baliw, tulad ng iyong ama noong huling mga sandali niya. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila isang malamig na hangin na sumalubong kay Marisol sa pintuan ng mansyon. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silyon, humihigop ng tsaa na parang walang nangyaring trahedya kagabi. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, pilit na sinusubok ang tatag ng loob ni Marisol. Ngunit sa halip na sumagot ng pabalang, yumuko lamang si Marisol. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakalaylay, ang kanyang mga mata ay walang kislap, at ang kanyang boses ay nanginginig ng husto. Patawad po, Mama. Hindi ko na po alam ang ginagawa ko kagabi. Masyado lang po akong natakot para kay Junjun. Pakiusap. Hayaan niyo po akong manatili rito. Gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Doña Esmeralda. Iyon ang gusto niyang makita. Ang isang durog na Marisol, isang asawang walang laban, isang manikang susunod sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Mabuti at natauhan ka na. Pumasok ka na at maglinis ng sarili. Amoy kalsada ka. At huwag kang mag-alala. Ang bata ay nasa pangangalaga na ng mga yaya. Hindi mo siya pwedeng hawakan hanggat hindi sinasabi ng doktor na ligtas na ang iyong pag-iisip. Tinanggap ni Marisol ang lahat ng insulto ng walang kibo. Pumasok siya sa loob ng bahay na dati ay pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon ay tila kuta ng kanyang mga kaaway. Sa bawat silid na kanyang nadadaanan, nararamdaman niya ang matatalim na tingin ng mga katulong na tila nandidiri sa kanya dahil sa mga kwentong ipinapakalat ni Doña Esmeralda. Nang dumating si Ando kinagabihan, hindi rin ito nagpakita ng kahit anong awa. Sinasabi ko na nga ba, babalik ka rin. Saan ka naman pupunta? Wala ka namang pera, wala kang kaibigan. Maging mapagpasalamat ka na lang na hindi ka namin itinuloy na ipakulong sa mental hospital. Sa halip na umiyak, dinalhan ni Marisol ng mainit na kape si Ando at inihanda ang kanyang mga damit para sa susunod na araw. Ginampanan niya ang papel ng isang asawang muling naging sunod-sunuran. Ngunit sa ilalim ng bawat serbisyo, sa bawat pagyuko, ay ang isang utak na mabilis na gumagana. Sa loob ng kanyang silid, habang ang lahat ay natutulog, dahan-dahang kinuha ni Marisol ang isang maliit na burner phone na ibinigay sa kanya ni Attorney Ramos bago siya lumabas ng ospital. Gamit ang mahinang liwanag mula sa ilalim ng kumot, mabilis siyang nagpadala ng mensahe sa mga dating kasamahan sa negosyo ng kanyang ama. Ang mga taong ito ay matagal nang kinalimutan ng mga Villafuerte, itinabi bilang mga lumang basura, ngunit sila ang may hawak ng mga mahahalagang piraso ng katotohanan tungkol sa kung paano ninakaw ang mga shares ng kanyang ama. Ako ito, si Marisol. Kailangan ko ang inyong tulong. Oras na para bawiin ang nararapat. Ang maikli, ngunit madiin niyang mensahe. Kinabukasan, habang abala sina Doña Esmeralda at Clarita sa pagpaplano ng isang bonggang salo-salo para sa kanilang mga kliyente, lihim na nagmamasid si Marisol. Nakita niya ang pagiging kampante ng dalawa. Naniniwala silang tuluyan na nilang napaamo ang leon. Hindi nila alam na ang bawat pagtango ni Marisol, ang bawat opo mama, ay isang hakbang patungo sa kanilang sariling bitag. Sa gitna ng kanyang paglilinis sa library, nakakita si Marisol ng isang maliit na asul na notebook na nakasingit sa likod ng mga makakapal na libro ni Ando. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Hindi lamang pala ang kanyang pera ang kinuha ng mga Villafuerte. May isang listahan ng mga pangalan, mga politiko at bank manager na tumanggap ng suhol upang mapabilis ang paglilipat ng mga titulo ng lupa ng kanyang ama. Naramdaman ni Marisol ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib.
Ang notebook na ito ang magsisilbing ebidensya na magpapabagsak hindi lamang sa pamilya Villafuerte, kundi maging sa buong network ng mga taong tumulong sa kanila. Ngunit bago pa man niya maisara ang notebook, narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng library. Ang boses ni Clarita ay narinig mula sa labas, tumatawa habang kausap si Ando sa telepono. Siyempre, honey, kapag nakuha na natin ang huling pirma ni Marisol sa susunod na linggo, pwede na natin siyang tuluyang itapon sa probinsya. Magiging atin na ang lahat. Napatigil ang hininga ni Marisol. Ang notebook ay nasa kanyang kamay pa at wala siyang mapagtataguan sa loob ng maliit na library. Paano makakalabas si Marisol dala ang pinakamahalagang ebidensya na ito nang hindi nahuhuli ng babaeng nagnanais na tuluyan siyang burahin sa mundo? Akala nila ay napaamo na nila ang leon. Hindi nila alam na naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon para kagatin ang kanilang mga leeg. Mabilis na isiningit ni Marisol ang asul na notebook sa ilalim ng suot niyang apron. Ramdam niya ang malamig na papel na dumidikit sa kanyang balat na tila isang sumpa. Sa isang iglap, kinuha niya ang basahan at mabilis na lumuhod sa sahig. Pilit na pinupunasan ang mga paan ng lamesa nang pumasok si Clarita. Ang pintig ng kanyang puso ay parang isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, walang emosyon, tulad ng isang rebultong bato. "Oh, nandito ka pala, Marisol," ani Clarita. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo habang tinitignan ang babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. "Mabuti naman at natututo ka ng maging kapaki-pakinabang sa bahay na ito. Bagay na bagay sa iyo ang posisyong yan, sa ilalim, sa dumi." Hindi sumagot si Marisol. Nanatili siyang nakayuko, hinahayaan ang bawat insulto na dumaan na parang hanging walang saysay. Nang lumabas si Clarita, huminga ng malalim si Marisol. Alam niyang hindi sapat ang makuha ang notebook. Kailangan niyang ubusin ang yaman ng mga Villafuerte hanggang sa huling sentimo. At ang tanging paraan para magawa yon ay ang gamitin ng kanilang pinakamalaking kahinaan, ang kasakiman. Kinabukasan, habang naghahain ng tsaa kay Doña Esmeralda sa hardin, sadyang nag-iwan si Marisol ng isang lumang mapa at ilang dokumento tungkol sa isang lote oro sa Laguna. Kunwari ay nagulat siya nang makita ito ng matanda. "Ano ito, Marisol? Bakit ngayon ko lang nakita ang mga dokumentong ito tungkol sa lupain sa Laguna?" Tanong ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay biglang nagningning sa pag-asang makakakuha ng mas malaking kayamanan. "Patawad po, Mama. Iyan po ang huling lihim na iniwan ni Papa." Mahinang sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang takot na bata. Sabi niya, ang lupang iyan ay may nakatagong deposito ng ginto at mga antigong gamit. Pero hindi niya ito pwedeng ibenta dahil kailangan ng malaking capital para sa excavation. "Balak ko po sanang itago ito para kay Junjun, pero dahil po sa kabutihan niyo sa akin." "Ginto?" bulong ni Doña Esmeralda. Ang salitang yon ay parang isang gayuma na bumasag sa kanyang katinuan. "Marisol, anak, tama ang ginawa mo. Bilang bahagi na ng pamilya Villafuerte, obligasyon nating palaguin ang yaman na iyan. Huwag kang mag-alala. Kami na ni Ando ang bahala sa investment na yan." Sa loob ng sumunod na mga araw, nakita ni Marisol kung paano nilamon ng kasakiman ang kanyang biyenan at ang kanyang asawa. Gamit ang tulong ni Attorney Ramos, gumawa sila ng isang ghost project, isang pekeng kumpanya ng excavation na tila legal at napaka-prostable dahil sa kagustuhang makuha ang ginto. Nagsimulang ilipat ni Doña Esmeralda ang kanyang mga personal na savings at maging ang mga shares ng kumpanya sa proyektong ito. Ngunit sa gitna ng tagumpay ng kanyang plano, napansin ni Marisol ang matatalim na tingin ni Clarita. Ang babaeng ito ay mas matalas kaysa sa inaakala niya. Isang gabi, habang naglalakad si Marisol sa pasilyo, bigla siyang hinarang ni Clarita. Itinulak siya nito sa pader
at madiing hinawakan ang kanyang panga. Masyado kang nagiging mabait, Marisol. Ang bilis mong ibigay ang mga dokumentong yon kay Esmeralda. Bulong ni Clarita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Kilala ko ang mga katulad mo. Hindi ka basta-basta susuko nang walang kapalit. Ano ba talaga ang nilalaro mo? Dahil kung sa tingin mo ay maloloko mo ako, nagkakamali ka. Hinding-hindi ko hahayaang may makaagaw sa perang pinaghirapan kong makuha mula sa tangang asawa mo. Naramdaman ni Marisol ang hapdi ng pagkakasakal ni Clarita, ngunit sa halip na matakot, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Clarita ang isang bagay na nagpatayo ng kanyang balahibo, isang malamig na ningning na tila galing sa isang taong wala nang pwedeng mawala. Bakit ka natatakot, Clarita? Mahinang tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa dilim. Hindi ba't gusto mo ng pera? Binibigay ko na sa inyo ang lahat. O baka naman, natatakot kang matuklasan na ang gintong hinahabol nyo ay isa lamang ilusyong gawa sa abo? Bago pa makasagot si Clarita, narinig nila ang malakas na pagbagsak ng isang baso mula sa silid ni Doña Esmeralda. Kasunod ang isang sigaw na puno ng galit at takot. Ang bawat yabag ng takong ni Clarita habang tumatakbo patungo sa silid ay tila isang paalala na ang domino ay nagsisimula na ring mabuwal. Na ring, ano ang natuklasan ni Doña Esmeralda na naging mitya ng kanyang pagsigaw? At handa na ba si Marisol sa oras na malaman ng lahat na ang ginto ay isang bitag na sadyang inihanda para sa kanilang pagkagunaw? Marahil ay tama ka, Clarita, pero sa mundong ito, ang tapat ay laging talo at ang mas tuso ang siyang nagwawagi. Siguraduhin mo lang na hindi ikaw ang susunod na lalamunin ng apoy na sinimulan mo. Ang bulong na yon ni Marisol ay nanatiling nakabitin sa hangin habang mabilis na naglakad si Clarita patungo sa silid ni Doña Esmeralda. Nang makarating sila, dinatnan nila ang matanda na nanginginig ang mga kamay, nakaturo sa screen ng kanyang laptop. Ang pagbasag ng kristal na baso sa sahig ay nag-iwan ng mga pirasong kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila mga luha ng isang kayamanang unti-unting naglalaho. Ang pera! Ang initial investment para sa Lote Oro, bakit nabawasan ng 5 milyon? Ang sigaw ni Doña Esmeralda, ang boses niya ay halos pumiyok sa tindi ng panik. Sino ang may hawak ng sub-account? Clarita, hindi ba't ikaw ang huling nag-access nito para sa processing fees? Agad na namutla si Clarita. Mama, sandali lang po. May mga binayaran lang akong permits. Pero imposible na ganon kalaki ang nawala. Habang nagbabayuhan ang dalawa ng sisi, nanatili si Marisol sa may pinto. Ang kanyang mukha ay balot ng kunwaring pag-aalala. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang unang bahagi ng kanyang plano ay gumagana na. Ang perang nawala ay sadyang inilipat ni Attorney Ramos sa isang offshore account upang magmukhang may nagnanakaw sa loob ng pamilya. At dahil si Clarita ang laging nagmamayabang na siya ang utak ng pananalapi ni Ando, siya ang unang tatamaan ng hinala. Kinabukasan, sinimulan ni Marisol ang ikalawang hakbang, ang paghahasik ng duda sa isipan ni Ando. Habang nag-aayos siya ng mga kurbata nito, sadyang inihulog ni Marisol ang isang maliit na resibo mula sa isang sikat na jewelry store. Isang resibong hindi para sa kanya, kundi para sa isang mamahaling relos ng lalaki na binili noong nakaraang linggo. Ano ito, Marisol? Tanong ni Ando. Ang kanyang kilay ay nagsalubong habang sinusuri ang resibo. Ah, iyan po ba? Nakita ko po yan sa loob ng sasakyan ni Clarita noong nililinis ko ang upuan. Maingat na sagot ni Marisol. Pilit na itinatago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Akala ko po ay regalo niya yon para sa inyo, kaya hindi ko na binanggit. Hindi po ba ninyo natanggap? Tumigas ang panga ni Ando. Wala siyang natatanggap na relos. Ang tanging alam niya ay binibigyan niya si Clarita ng malaking allowance
para sa kanilang future. Ang buto ng selos at duda ay mabilis na nag-ugat sa kanyang dibdib, dinidilig ng bawat maliit na kasinungalingan na inihanda ni Marisol. Sa gabing iyon, habang ang mansyon ay balot ng katahimikan, nakatanggap si Ando ng isang anonymous na litrato sa kanyang telepono. Kuha iyon sa isang madilim na sulok ng isang restaurant. Si Clarita, masayang tumatawa habang kahawak kamay ang isang lalaking hindi pamilyar kay Ando. Ang lalaking yon ay ang past partner ni Clarita na natunton ni Attorney Ramos, isang lalaking may madilim na nakaraan na ginagamit ngayon ni Marisol upang sirain ang tiwala ni Ando. Hindi na nakapaghintay si Ando ng umaga. Sugat-sugat ang kanyang ego at nanlalabo ang paningin sa galit. Tinungo niya ang guest room kung saan natutulog si Clarita. Ang malakas na pagbagsak ng pinto sa pader ay naging hudyat ng isang madugong komprontasyon. Sino ang lalaking ito, Clarita? Dito ba napupunta ang perang galing sa kumpanya? Bulyaw ni Ando. Ipinapakita ang litrato sa nanginginig na babae. Ando, let me explain. Hindi iyan ang iniisip mo. Pinsan ko lang siya. Depensa ni Clarita. Ngunit ang kanyang nanginginig na boses ay nagkanulo sa kanya. Mula sa kadiliman ng pasilyo, pinagmamasdan ni Marisol ang lahat. Ang bawat sigaw, ang bawat pagmumura ni Ando, ay tila isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang braso. Sa mismong bahagi, kung saan siya tinulak ni Ando, noong gabing binuwis niya ang buhay para kay Junjun. Ang bawat pasa sa kanyang kaluluwa ay uent-unting naghihilom sa bawat pagkawasak ng relasyon ng dalawa. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, narinig ni Marisol ang mahinang yabag mula sa hagdan. Si Doña Esmeralda, dala ang kanyang tungkod ay pababa na rin. Ang kanyang mukha ay puno ng lito at puot. Ano itong kaguluhang ito? Ando, Clarita. May mga kliyente tayong darating bukas para sa pirmahan ng Lote Oro. Huwag ninyong sirain ang lahat. Sigaw ng matanda. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Marisol. Kung magagawa niyang ipahiya si Clarita sa harap ni Doña Esmeralda habang nasisira ang tiwala ni Ando, ang babaeng ito ay tuluyang masisipa sa mansyon. Ngunit kailangan niya ng isang matibay na ebidensya, isang bagay na hindi kayang itanggi ni Clarita. Mabilis na bumalik si Marisol sa kanyang silid at kinuha ang asul na notebook na nakuha niya sa library. Doon, may isang pahina na hindi pa niya napapansin noon, isang sulat kamay ni Clarita na naglalaman ng mga plano kung paano niya nanakawan si Ando. Kapag nakuha na nila ang lahat ng ari-arian ni Marisol, ito na ang pagkakataon. Pero habang papalapit siya sa gitna ng gulo, nakita ni Marisol si Clarita na may kinukuha mula sa kanyang bag. Isang maliit na bote ng tabletas. Ang takot sa mukha ni Clarita ay biglang napalitan ng isang mapanganib na ngiti habang nakatingin kay Ando. Gusto mong malaman ng totoo, Ando? Sige, sasabihin ko sa'yo. Pero bago yon, siguraduhin mo munang hindi ka magsisisi sa oras na malaman mo kung sino talaga ang pumatay sa biyenan mong si Don Mariano, ani Clarita, sa isang tonong puno ng panunukso. Napatigil ang buong mundo ni Marisol. Ang lihim tungkol sa kanyang ama ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Anong alam ni Clarita tungkol sa pagkamatay ni Don Mariano? At handa ba si Marisol na harapin ang katotohanan na ang pumatay sa kanyang ama ay maaaring ang taong pinakamalapit sa kanya? Anong alam mo tungkol sa pagkamatay ng papa ko, Clarita? Magsalita ka. Ang boses ni Marisol ay hindi na isang bulong. Ito ay isang pagsabog ng matagal ng kinimkim na pighati at galit. Humakbang siya palapit sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila isang hukom na handang magpataw ng parusa. Ang katahimikang bumalot sa silid pagkatapos ng revelasyon ni Clarita ay sapat na upang marinig ang mabilis na paghinga ng bawat isa. Isang tunog na puno ng kaba at pagkakanulo. Marisol, huwag kang makinig sa kanya.
Baliw na ang babaeng yan, kung ano-ano na ang sinasabi dahil lang sa selos. Ang mabilis na singhal ni Ando. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ng braso ni Marisol. Ngunit sa pagkakataong ito, marahas na iwinaksi ni Marisol ang kanyang kamay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clarita habang pinupunasan niya ang kalat na kolorete sa kanyang mukha. Natatakot ka ba, Ando? Natatakot ka ba na malaman ng mahal mong asawa na ang iniinom na gamot ng tatay niya tuwing gabi ay sadyang pinalitan ninyo ni Doña Esmeralda? Isang gamot na hindi para magpagaling, kundi para unt-unting pahinain ang kanyang puso hanggang sa kusa na itong tumigil. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Clarita ay parang isang patak ng asido na tumutunaw sa kanyang natitirang tiwala. Naalala niya ang mga huling gabi ng kanyang ama, ang paghingal nito, ang pagputla, at ang paraan ng pagpilit ni Ando at Esmeralda na sila na ang magpapainom ng gamot dahil pagod na raw si Marisol. Sapat na ito! Lumabas ka sa bahay na ito, Clarita. Ngayon din! Ang sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay ngayon ay balot ng isang kulay abong takot. Mabilis niyang tinawag ang mga security guard upang kaladkarin ang babae palabas ng mansyon. Ang kalabog ng pinto ng tuluyang mailabas si Clarita ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tila isang tuldok sa isang madugong kabanata. Ngunit para kay Marisol, ito ay simula pa lamang. Lumingon siya kay Ando na ngayon ay pilit na lumalapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng pekeng pagsisisi. Marisol, honey. Nagsisinungaling siya. Desperada na siya. Kaya kung ano-anong kwento ang imbento niya para sirain tayo. Maniwala ka sa akin. Kailanman ay hindi ko magagawa iyon sa biyenan ko. Ani Ando. Pilit na hinuhuli ang tingin ni Marisol. Hindi sumagot si Marisol. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanilang silid. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Tila bitbit niya ang buong bigat ng katotohanan. Pagpasok niya, hindi niya binuksan ang ilaw. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang katahimikan ng gabi ay binalot siya. Ngunit sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang mukha ng kanyang ama. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pangaral, at ang paraan ng kanyang pagpikit bago ang huling hininga. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Ando. Amoy alak at puno ng desperation. Lumuhod siya sa paanan ni Marisol. Ang kanyang ulo ay isinandal sa kanyang mga binti. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, Marisol. Ang panlalaki ko, ang pagkawala ng pera. Ayusin ko ang lahat. Basta huwag kang maniniwala sa sinabi ni Clarita. Magkasama nating palalaking si Junjun, di ba? Naramdaman ni Marisol ang hapdi ng pagdikit ng mukha ni Ando sa kanyang suot na bestida. Sa halip na itulak ito, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng kanyang asawa. Ang kanyang haplos ay tila malambot at mapagmahal, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim, kasing lamig ng yelo. Habang abala si Ando sa pag-iyak sa kanyang kandungan, ang mga daliri ni Marisol ay dahan-dahang gumapang patungo sa bulsa ng pantalon ni Ando. Doon, naramdaman niya ang malamig na bakal ng susi. Ang susi ng maliit na safe sa loob ng opisina ni Ando, kung saan itinatago nito ang mga personal na talaan ng pamilya. Sa isang mabilis at maingat na galaw, nakuha ni Marisol ang susi nang hindi namamalayan ng lasing na asawa. Matulog ka na, Ando. Bukas ay magiging iba na ang lahat. Mahinang bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang uyayi. Ngunit ang kahulugan nito ay isang pangako ng pagtatapos. Nang tuluyang makatulog si Ando dahil sa kalasingan, tumayo si Marisol. Nilapitan niya ang kuna ni Junjun at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Pagkatapos, tinungo niya ang opisina.
Ang bawat pag-ikot ng susi sa lock ay tila isang pintig ng hustisya. Sa loob ng safe, nakakita siya ng isang maliit na vial ng gamot. Isang vial na may label na hindi pamilyar. Ngunit sa tabi nito ay ang reseta ng kanyang ama na may pirma ni Doña Esmeralda sa likod. Nanginig ang buong pagkatao ni Marisol. Ang katotohanan ay mas mapait pa sa kamatayan. Ang taong pinakasalan niya at ang pamilyang pinagsilbihan niya ang siya palang pumatay sa taong pinakamahalaga sa kanya. Paano haharapin ni Marisol ang susunod na araw? Taglay ang ebidensyang magpapakulong sa kanyang asawa at biyenan, habang ang kanyang puso ay nagdurugo sa matinding pighati ng pagkaulila. Ang hustisya ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa ugat ng mga nagkasala. Hindi niyo ito makikita hanggang sa hindi na kayo makahinga. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang hawak ang maliit na vial ng gamot, ang ebidensya ng pinakamalaking kataksilan na naranasan niya. Sa loob ng opisina ni Ando, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Marisol at ang mahinang ugong ng aircon na tila isang piping saksi sa kanyang pagtuklas. Ang bawat titik sa huwad na reseta ay tila mga hiyaw ng kanyang ama, humihingi ng katarungan mula sa hukay. Mabilis niyang ibinalot ang vial at ang reseta sa isang piraso ng tela at itinago ito sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang lamig ng salamin ng vial ay tila nagpapatigas sa kanyang kalooban. Gamit ang burner phone, nagpadala siya ng mensahe kay Attorney Ramos. Hawak ko na ang lahat. Bukas, sa anibersaryo ng kumpanya, tatapusin na natin ang lahat. Kinabukasan, ang buong mansyon ng mga Villafuerte ay balot ng katuwaan at pagmamadali. Ito ang ika-30 anibersaryo ng kumpanyang itinayo ng ama ni Marisol. Ngunit ngayon ay nakapangalan na sa mga Villafuerte. Ang bawat pasilyo ay napupuno ng amoy, ang mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Si Doña Esmeralda ay abala sa pag-uutos sa mga katulong. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay, puno ng kayabangan at awtoridad. Siguraduhin ninyong lahat ay perpekto. Ito ang gabi ng ating tagumpay. Ang sigaw ni Doña Esmeralda habang hinahaplos ang kanyang suot na mamahaling terno. Si Marisol ay nanatiling tahimik, tumutulong sa pag-aayos ng mga dekorasyon at pag-aasikaso sa mga pangangailangan ni Ando. Para sa kanila, siya pa rin ang Marisol na durog, ang asawang walang boses. Inalalayan pa niya si Ando na magsuot ng kanyang Amerikana. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nag-aayos ng kurbata nito na parang isang mapagmahal na asawa. Marisol, honey, salamat sa pag-intindi. Bulong ni Ando, pilit nang ngumingiti habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Pagkatapos ng gabing ito, magbabakasyon tayo. Iiwan natin ang lahat ng gulo. Ngumiti si Marisol, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, isang niyang ngiti na tila isang patalim na nakatago sa dilim. Oo, Ando, iiwan natin ang lahat ng gulo. Magiging malaya na tayo sa lahat ng kasinungalingan. Sa gitna ng mga paghahanda, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng technician ang dumating sa bahay upang ayusin ang sound system at ang malaking screen na gagamitin para sa presentasyon sa party. Walang nakapansin sa palitan ng makabuluhang tingin sa pagitan ni Marisol at ng technician. Habang abala ang lahat, mabilis na iniabot ni Marisol ang isang USB drive sa lalaki. Iyon ang magiging mitya ng pagsabog na hindi inaasahan ng mga Villafuerte. Hapon na nang tawagin ni Doña Esmeralda si Marisol sa library. Nakatayo ang matanda sa harap ng bintana, nakatingin sa labas ng may malamig na ekspresyon. Marisol, pagkatapos ng selebrasyong ito, may mga papeles kang kailangang pirmahan. Magpapahinga ka muna sa probinsya kasama ang mga nurse na kinuha ko. Si Junjun ay mananatili rito sa amin. Ito ang pinakamabuting paraan para sa pamilya. Naramdaman ni Marisol ang mabilis na kabog ng kanyang puso.
Ito na ang kanilang huling hakbang, ang tuluyan siyang ilayo sa kanyang anak at itapon sa isang lugar kung saan wala siyang laban. Ngunit sa halip na tumutol, tumango lamang siya. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa kunwaring pagsunod. Opo, Mama. Kung yan po ang sa tingin niyo ay tama. Mahinang sagot ni Marisol. Nang makaalis si Doña Esmeralda, dahan-dahang itinaas ni Marisol ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Tumingin siya sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Tay, malapit na. Ang mga kamay na pumatay sa'yo, ang siya ring maghuhukay ng sarili nilang libingan. Ang gabi ay unti-unti nang lumalalim at ang mga ilaw sa function hall ay nagsisimula ng kuminang. Ang bawat tunog ng yabag ng mga panauhin na dumarating ay tila isang pagbibilang patungo sa oras ng paghuhukom. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang mensahe ang pumasok sa kanyang burner phone mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat ka, Marisol. Alam ni Clarita ang plano mo. Papunta siya sa party. Napatigil ang mundo ni Marisol. Si Clarita? Ang babaeng itinapon na nila ay may hawak pa ring alas. Paano nito nalaman ang kanyang lihim na pakikipag-usap kay Attorney Ramos? Sa gitna ng karangyaan at selebrasyon, may isang panganib na hindi inaasahan ni Marisol na maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Mapipigilan ba siya ni Clarita bago pa niya mailantad ang katotohanan? O ito na ang gabi kung saan ang lahat ng mga Villafuerte ay luluha ng dugo sa harap ng buong mundo? Huwag mong subukang pigilan ako, Ando. Ang gabing ito ay hindi para sa iyong kasinungalingan, kundi para sa aking katotohanan. Ang bawat hakbang ni Marisol papasok sa engranding ballroom ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Wala na ang babaeng amoy pawis at kusina. Ngayong gabi, suot niya ang isang maningning na pulang Filipiniana na yumayakap sa kanyang katawan. Ang kulay ay tila nagbabagang apoy sa gitna ng mga panauhing nakasuot ng puti at pilak. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang leeg na dati ay laging nakayuko. Ngunit ngayon ay matikas na nakataas. Ang kanyang mga labi ay pinintahan ng matingkad na pula, kasing kulay ng dugong dumanak sa kanyang mga talampakan noong gabing binuwis niya ang buhay para sa kanyang anak. Ang lahat ng paningin ay nakatuon sa kanya. Ang mga bulungan ng mga sosyalidad ay parang mga bubuyog na nagkakagulo sa paligid. Si Ando, na nakatayo sa gitna ng entablado habang naghahanda sa kanyang talumpati, ay tila nakakita ng isang multo. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Ang alak ay gumagalaw sa loob ng kristal na tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na lumapit si Doña Esmeralda kay Marisol. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit sa likod ng makapal na make-up. Ano ang ginagawa mo rito, Marisol? Ang sabi ko ay manatili ka sa loob ng iyong silid. Pinapahiya mo ang pamilya Villafuerte. Ang mariing bulong ng matanda, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Marisol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kumurap si Marisol. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng matanda. Ang kanyang lakas ay tila galing sa lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng 10 taon. Pamilya Villafuerte, Mama, nakalimutan niyo na yata na ang perang ginagastos niyo sa gabing ito ay galing sa pawis ng aking ama. Ang pangalang Villafuerte ay isang palamuti lamang sa isang kumpanyang ako ang tunay na nagmamay-ari. Bago pa man makasagot ang matanda, mabilis na tumungo si Marisol sa gitna ng entablado. Inagaw niya ang mikropono mula kay Ando. Ang tunog ng bakal na tumama sa stand ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sapat na upang patahimikin ang lahat ng panauhin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Marisol, ang kanyang boses ay malinaw, malamig, at puno ng awtoridad. Ngayong gabi, ipagdiriwang natin ang katotohanan. Marami sa inyo ang nakakaalam na ang kumpanyang ito ay bunga ng pagsisikap ng aking ama, si Don Mariano.
Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam kung paano ito dahan-dahang kinuha ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Marisol, itigil mo ito! Sigaw ni Ando, pilit na lumalapit upang kunin ang mikropono. Ngunit sa isang hudyat ni Marisol, lumabas si Attorney Ramos mula sa likod ng entablado kasama ang mga tauhan ng seguridad na kinuha ni Marisol mula sa ibang ahensya. Hinarangan nila si Ando at si Doña Esmeralda. Ipakita ang presentasyon. Ang malamig na utos ni Marisol. Ang malaking screen sa likod niya ay bumanat. Ang mga panauhin ay nag-abang sa isang kwento ng tagumpay ng kumpanya, ngunit ang lumabas ay ang madilim na katotohanan. Ang unang video ay kuha mula sa CCTV ng isang hotel. Si Ando at Clarita. Malinaw na makikita ang kanilang paglalambingan habang si Marisol ay nasa ospital kasama ang kanilang anak. Ang mga bulungan sa bulwagan ay naging malakas na ingay ng pagkagulat at pandidiri. Sinundan ito ng mga dokumento ng bangko, ang malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa kumpanya patungo sa mga personal na account ni Ando at Esmeralda. Ang mga resibo ng suhol sa mga opisyal ay isa-isang lumitaw sa screen. Ang bawat numero ay tila isang pako sa kabaong ng dangal ng mga Villafuerte. Ito ang pamilyang Villafuerte na hinahangaan ninyo. Ani Marisol, ang kanyang daliri ay nakaturo sa screen. Isang pamilya ng mga magnanakaw at traidor. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Clarita. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hawak niya ang isang envelope at sumisigaw ng napakalakas. Akala mo ba ay ikaw lang ang may ebidensya, Marisol? Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Lumingon ang lahat kay Clarita. Si Doña Esmeralda ay tila hihimatay na sa tindi ng hiya at takot. Ang selebrasyon ay naging isang arena ng pagtutuos. Ngunit bago pa man makalapit si Clarita sa entablado, ang video sa screen ay nagbago muli. Ito na ang huling bahagi ng presentasyon ni Marisol, ang record ng gamot ng kanyang ama, at ang vial na nahanap niya sa safe ni Ando. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan nang lumitaw ang autopsy report na sadyang itinago ng mga Villafuerte na nagpapatunay na may lason sa katawan ni Don Mariano. Ando, Mama, paano niyo ito nagawa sa aking ama? Ang tanong ni Marisol, ang kanyang boses ay nanginginig na sa pighati sa harap ng lahat ng tao. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na sadyang inanyayahan ni Marisol ay walang tigil sa pagkutitap. Kinukunan ang bawat butil ng pawis at takot sa mukha ng mga salarin. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang bagay ang hindi napansin ni Marisol. Ang dahan-dahang pagkuha ni Ando ng isang matulis na bagay mula sa lamesa ng mga pagkain. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at desperasyon. Sa pagtatapos ng presentasyon, magagawa kaya ni Marisol na makalabas ng buhay sa gitna ng galit ng mga taong nawalan na ng lahat? O ang kanyang paghahanap ng hustisya ang magiging huling sandali ng kanyang buhay? Huwag mong subukang dungisan ang gabing ito ng iyong karahasan, Ando. Tapos na ang iyong paghahari-harian sa buhay ko. Ang boses ni Marisol ay kasing talim ng kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan. Habang si Ando ay mabilis na sumusugod, hawak ang isang matulis na kutsilyo mula sa buffet table na natiling nakatayo si Marisol ng tuwid sa gitna ng entablado. Hindi siya kumurap, hindi siya umurong. Ang takot na dati ay lumulunod sa kanya ay napalitan na ng isang malamig na kapangyarihan. Bago pa man makaabot ang dulo ng patalim sa balat ni Marisol, mabilis na kumilos ang mga tauhan ng seguridad na inupahan ni Attorney Ramos. Sa isang iglap, nadagil ang braso ni Ando at tumama ang kanyang katawan sa matigas na sahig. Ang tunog ng kutsilyong tumalbog sa marmol na sahig ay lumikha ng isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tila isang huling hudyat ng pagkatalo
ng lalaking minsang itinuring ni Marisol na kanyang mundo. Bitawan niyo ako. Akin ang lahat ng ito. Ako ang bida rito. Ang sigaw ni Ando habang pilit na nagpupumiglas sa mga kamay ng mga gwardya. Ang kanyang muka ay balot ng pait at kabaliwan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang asawa. Kasunod nito, ang malakas na pagpasok ng mga alagad ng batas ay bumasag sa huling pag-asa ng mga Villafuerte. Pumasok ang mga pulis, bit-bit ang warrant of arrest para sa kasong plunder, falsification of documents, at ang pinakamabigat sa lahat, ang kasong murder para sa pagkamatay ni Don Mariano. Lumingon si Marisol kay Doña Esmeralda na ngayon ay nakaluhod na rin sa gilid ng entablado, pilit na itinatago ang kanyang muka sa mga flash ng kamera ng mga reporter. Ang dating matikas at mapangaping reyna ng mansyon ay isa na lamang matandang nanginginig sa takot. Marisol, anak, maawa ka sa akin. Ang pagmamakaawa ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pekeng pagsisisi. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kami ang tumanggap sa iyo noong mawala ang tatay mo. Huwag mo kaming ipakulong. Utang na loob? Ang sagot ni Marisol, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng bawat sampal na tinanggap ko, ng bawat luhang pinunasan ko habang pinagsisilbihan kayo na parang alipin. At higit sa lahat, nabayaran na yon ng buhay ng aking ama na kinuha ninyo ng walang habag. Ang tanging utang nyo ngayon ay sa batas at sisiguraduhin kong babayaran nyo yon hanggang sa huling sentimo. Dahan-dahang lumapit si Marisol sa kanyang biyenan. Inalis niya mula sa leeg ng matanda ang isang mamahaling kwintas na alam niyang binili gamit ang pera ng kanyang ama. Pagkatapos, tumalikod siya at hinarap ang mga panauhin. Ang gabi ng anibersaryong ito ay hindi para sa mga Villafuerte, ani Marisol, sa harap ng mga kamera. Ito ang gabi ng pagbabalik ng dangal ng aking ama. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang ito ay muling magiging simbolo ng katapatan at hindi na muling tatapak ang kahit sinong Villafuerte sa lupang ito. Habang pilit na inilalabas ng mga pulis sina Ando at Doña Esmeralda, ang buong ballroom ay napuno ng bulungan at hiyawan. Si Clarita, na nakatayo sa gilid, ay sinubukan ding tumakas, ngunit agad siyang hinarang ng mga awtoridad. Ang envelope na hawak niya ay nahulog at ang mga dokumento sa loob nito, ang kanyang mga pekeng ID at ang record ng kanyang mga nakaraang kaso, ay nagkalat sa sahig. Tila mga patunay ng kanyang sariling pagkawasak. Nakahinga ng malalim si Marisol. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila unti-unting naglalaho. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, mabilis na lumapit sa kanya ang yaya ni Junjun. Ang mukha nito ay balot ng matinding takot. Mama Marisol, si Junjun po. Nawawala po ang bata sa nursery. May kumuha daw po sa kanya bago pa magsimula ang kaguluhan. Ang hiyaw ng yaya. Naramdaman ni Marisol ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa gitna ng kanyang paglilinis sa mga kalaban, may isang aninong nakalimutan niyang bantayan. Ang tagumpay na hawak niya ay biglang naging abo sa harap ng balitang ang kanyang anak ay nasa panganib. Ando? Ang bulong ni Marisol habang tumitingin sa asawang pilit na isinasakay sa sasakyan ng pulis. Isang nakapangingilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ando. Isang tawa na nagsasabing kahit nasa likod na siya ng rehas, may huling baraha pa rin siyang iniwan upang wasakin si Marisol. Sino ang kumuha kay Junjun? At hanggang saan ang kayang gawin ni Marisol upang mabawi ang tanging kayamanang natitira sa kanya sa gitna ng gabing ito ng paghihiganti? Huwag mong subukang dungisan ang gabing ito ng iyong karahasan, Ando. Tapos na ang iyong paghahari-harian sa buhay ko. Ang boses ni Marisol ay kasing talim ng kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan. Habang si Ando ay mabilis na sumusugod, hawak ang isang matulis na kutsilyo mula sa buffet table
Nanatiling nakatayo si Marisol nang tuwid sa gitna ng entablado. Hindi siya kumurap, hindi siya umurong. Ang takot na dati ay lumulunod sa kanya ay napalitan na ng isang malamig na kapangyarihan. Bago pa man makaabot ang dulo ng patalim sa balat ni Marisol, mabilis na kumilos ang mga tauhan ng seguridad na inupahan ni Attorney Ramos. Sa isang iglap, nadagil ang braso ni Ando at tumama ang kanyang katawan sa matigas na sahig. Ang tunog ng kutsilyong tumalbog sa marmol na sahig ay lumikha ng isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tila isang huling hudyat ng pagkatalo ng lalaking minsang itinuring ni Marisol na kanyang mundo. Bitawan niyo ako. Akin ang lahat ng ito. Ako ang bida rito. Ang sigaw ni Ando habang pilit na nagpupumiglas sa mga kamay ng mga gwardiya. Ang kanyang mukha ay balot ng pait at kabaliwan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang asawa. Kasunod nito, ang malakas na pagpasok ng mga alagad ng batas ay bumasag sa huling pag-asa ng mga Villafuerte. Pumasok ang mga pulis, bitbit ang warrant of arrest para sa kasong plunder, falsification of documents at ang pinakamabigat sa lahat, ang kasong murder para sa pagkamatay ni Don Mariano. Lumingon si Marisol kay Doña Esmeralda, na ngayon ay nakaluhod na rin sa gilid ng entablado. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga flash ng kamera ng mga reporter. Ang dating matikas at mapang-aping reyna ng mansion ay isa na lamang matandang nanginginig sa takot. Marisol, anak, maawa ka sa akin. Ang pagmamakaawa ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pekeng pagsisisi. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kami ang tumanggap sa iyo noong mawala ang tatay mo. Huwag mo kaming ipakulong. Utang na loob. Ang sagot ni Marisol, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng bawat sampal na tinanggap ko, ng bawat luhang pinunasan ko habang pinagsisilbihan kayo na parang alipin. At higit sa lahat, nabayaran na yon ng buhay ng aking ama na kinuha ninyo ng walang habag. Ang tanging utang nyo ngayon ay sa batas. At sisiguraduhin kong babayaran nyo iyon hanggang sa huling sentimo. Dahan-dahang lumapit si Marisol sa kanyang biyenan. Inalis niya mula sa leeg ng matanda ang isang mamahaling kwintas na alam niyang binili gamit ang pera ng kanyang ama. Pagkatapos, tumalikod siya at hinarap ang mga panauhin. Ang gabi ng anibersaryong ito ay hindi para sa mga Villafuerte, ani Marisol sa harap ng mga kamera. Ito ang gabi ng pagbabalik ng dangal ng aking ama. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang ito ay muling magiging simbolo ng katapatan at hindi na muling tatapak ang kahit sinong Villafuerte sa lupang ito. Habang pilit na inilalabas ng mga pulis sina Ando at Doña Esmeralda, ang buong ballroom ay napuno ng bulungan at hiyawan. Si Clarita, na nakatayo sa gilid ay sinubukan ding tumakas, ngunit agad siyang hinarang ng mga awtoridad. Ang envelope na hawak niya ay nahulog, at ang mga dokumento sa loob nito, ang kanyang mga pekeng ID at ang record ng kanyang mga nakaraang kaso, ay nagkalat sa sahig, tila mga patunay ng kanyang sariling pagkawasak. Nakahinga ng malalim si Marisol. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila unt-unting naglalaho. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, mabilis na lumapit sa kanya ang yaya ni Junjun. Ang mukha nito ay balot ng matinding takot. Ma'am Marisol, si Junjun po. Nawawala po ang bata sa nursery. May kumuha daw po sa kanya bago pa magsimula ang kaguluhan. Ang hiyaw ng yaya. Naramdaman ni Marisol ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa gitna ng kanyang paglilinis sa mga kalaban, may isang aninong nakalimutan niyang bantayan. Ang tagumpay na hawak niya ay biglang naging abo sa harap ng balitang ang kanyang anak ay nasa panganib. Ando! Ang bulong ni Marisol habang tumitingin sa asawang pilit na isinasakay sa sasakyan ng pulis. Isang nakapangingilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ando. Isang tawa na nagsasabing,
Kahit nasa likod na siya ng rehas, may huling baraha pa rin siyang iniwan upang wasakin si Marisol. Sino ang kumuha kay Junjun at hanggang saan ang kayang gawin ni Marisol upang mabawi ang tanging kayamanang natitira sa kanya sa gitna ng gabing ito ng paghihiganti. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang panalangin para sa iyong kaligtasan, anak. Hindi ako hihinto hanggat hindi ka muling naririto sa aking mga bisig. Ang tinig ni Marisol ay naging isang basag na bulong habang pinagmamasdan niya ang sasakyan ng pulis na lumalayo. Dala ang malademonyong tawa ni Ando na tila humihiwa sa kanyang katinoan. Ang ingay ng selebrasyon kanina ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na punong-puno ng pangamba. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, naalala ni Marisol ang isang lugar, isang lumang rest house sa tabing dagat na pagmamay-ari ng kanyang ama, ang tanging lugar na hindi alam ng mga Villaferte, ngunit madalas puntahan ni Ando kapag gusto nitong magtago sa mundo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marisol. Sa tulong ni Attorney Ramos at ng mga awtoridad, tinungo nila ang Batangas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bawat minuto sa loob ng sasakyan ay tila isang taon ng paghihirap. Ang tunog ng mga gulong sa semento at ang marahang paghampas ng hangin sa bintana ay tila mga boses na nagtatanong kung makikita pa ba niya ang kanyang anak ng buhay. Nang marating nila ang dulo ng madilim na kalsada, nakita nila ang isang maliit na bahay na napapalibutan ng mga puno ng niyog. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay tila isang munting bituin sa gitna ng kawalan. Dahan-dahang lumabas si Marisol. Ang kanyang mga paa ay dumiin sa malambot na buhangin. Ang bawat hakbang ay maingat at puno ng kaba. Ang marahang hampas ng mga alon sa pampang ay ang tanging musikang naririnig sa paligid. Pagbukas ng pinto, hindi si Ando ang kanyang nadatnan, kundi si Clarita. Nakaupo ang babae sa sahig. Yakap-yakap ang natutulog na si Junjun. Ang kanyang muka ay wala ng bahid ng kayabangan. Ang tanging natira ay ang bakas ng mga luha at isang malalim na pagsisisi. Ibibigay ko na siya sa iyo, Marisol, mahinang ani Clarita. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nalaglag. Wala na akong pupuntahan. Iniwan ako ni Ando sa gitna ng gulo. Ginamit niya lang ako para makuha ang pera mo. At ngayon, pati ang buhay ko ay nasira dahil sa kanya. Hindi ko kayang saktan ng bata. Hindi ako gaya nila. Dahan-dahang lumapit si Marisol. Sa halip na sumigaw o magalit, iniabot niya ang kanyang kamay. Ang galit na nagbabaga sa kanyang dibdib kanina ay unti-unting natunaw nang makita ang kanyang anak na ligtas at mahimbing na natutulog. Kinuha niya si Junjun mula sa mga bisig ni Clarita at sa sandaling magdikit ang balat nila ng kanyang anak, naramdaman ni Marisol ang isang napakalakas na bugso ng emosyon, ang init ng katawan ng bata. At ang mabagal na paghinga nito ay sapat na upang burahin ang lahat ng pait ng nakaraang 10 taon. Salamat! Ang tanging nabigkas ni Marisol habang mahigpit na niyayakap ang anak. Dumating ang mga pulis upang kunin si Clarita. Sa pagkakataong ito, walang sigawan, walang marahas na pagpigil. Sumama ang babae ng kusa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila tinatanggap na ang kanyang kapalaran. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng korte at ang mga balita tungkol sa pagkakakulong ni Ando at Doña Esmeralda ay uwan-tunti nang humupa. Ang kumpanya ay muling nakatayo sa ilalim ng pangalan ng ama ni Marisol at ang hustisya ay tuluyan ng nakamit. Ngunit para kay Marisol, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pera o ang kapangyarihan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nakatayo si Marisol sa beranda ng kanilang bagong tahanan. Pinagmamasdan niya si Junjun na masayang naglalaro sa damuhan kasama si Chaloleng. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat sugat ng kanyang puso.
Inilabas ni Marisol ang gintong kwintas ng kanyang ina na nabawi niya mula sa mga ebidensya ng pulisya. Isinuot niya ito at hinaplos ang pendant na hugis krus. Sa pagkakataong ito, hindi na ito simbolo ng nakaw na yaman, kundi simbolo ng isang bagong simula. Wala na ang takot, wala na ang pagiging sunod-sunuran. Ang Marisol na nakatayo ngayon ay isang babaeng nahanap ang kanyang sariling halaga sa gitna ng mga abo ng kanyang nakaraan. Huminga siya ng malalim, dinarama ang sariwang hangin na tila humahalik sa kanyang pisngi. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil alam niya, sa bawat pagsikat ng araw, may pag-asa at pagmamahal na naghihintay sa kanya at sa kanyang anak. Ang laban ay tapos na, at sa wakas, ang kapayapaan ay muling nanahanan sa kanyang tahanan. Lumipas ang 1 taon na parang isang panaginip na unti-unting nagkakaroon ng malinaw na kulay. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na hardin sa labas ng lungsod, nakaupo si Marisol sa ilalim ng puno ng mangga, pinagmamasdan ang kanyang anak na si Junjun na masiglang tumatakbo sa damuhan. Ang tunog ng halakhak ng bata ay tila isang banal na himig na nagpapahilom sa bawat siwang ng kanyang pusong dati ay binalot ng pait at takot. Wala na ang mabigat na hininga ng pangamba, wala na ang malamig na hapdi ng pag-iisa. Hinaplos ni Marisol ang pabalat ng isang notebook na nasa kanyang kandungan. Ito ang mga record ng kanyang foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan at panlilinlang sa loob ng sarili nilang tahanan. Sa bawat mukha ng mga babaeng kanyang natutulungan, nakikita niya ang kanyang lumang sarili at sa bawat tagumpay nila, nararamdaman niya ang paulit-ulit na paglaya mula sa gintong tanikala ng nakaraan. Naitanong niya sa kanyang sarili, napatawad na ba niya ang mga bilafuerte? Isang banayad na ihip ng hangin ang humalik sa kanyang pisngi, nagdadala ng amoy ng sariwang damo. Ang pagpapatawad para kay Marisol ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati o paglimot sa krimen. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaan ng puot na magdikta sa kanyang bukas. Sa loob ng bilangguan, sina Ando at Doña Esmeralda ay nananatiling bilanggo ng kanilang sariling kasakiman habang siya ay malaya na. Ang kanilang mga pangalan ay wala ng kapangyarihang magpabilis sa pintig ng kanyang puso. Sila ay naging bahagi na lamang ng isang madilim na kasaysayan na hindi na muling mauulit. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Sa bawat gabi, na mahimbing siyang nakakatulog na yakap ang kanyang anak. Sa bawat umaga na hindi niya kailangang yumuko sa harap ng kahit sinong mapangapi, doon niya natatagpuan ang katahimikang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo sa mundo, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tumayo sa sariling mga paa at protektahan ang sariling dangal. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw at matalim. Ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig, kundi isang pagkaalipin. Ang kabutihan ng isang babae ay hindi dapat maging kahinaan na pwedeng tapakan, kundi isang sandata na pwedeng gamitin para sa muling pagsilang. Natutunan ni Marisol na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o sa pangalan ng pamilya, kundi sa katapangan na harapin ang katotohanan at sa kakayahang magmahal muli ng walang takot. Dahan-dahang tumayo si Marisol nang makita niyang papalapit sa kanya si Junjun, bitbit ang isang maliit na bulaklak ng dilaw na mirasol. Kinuha niya ang bata at binuhat ng may matibay na bisig. Tumingin siya sa abot-tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa langit, nag-iiwan ng mga kulay ng rosas at lila. Tay, nagawa ko na. Ang bulong niya sa hangin, alay sa kanyang yumaong ama. Ang diwa mo ay nananatiling buhay sa amin. Sa huling sandali ng dapit hapon, naglakad si Marisol papasok sa kanyang bahay, dala ang kanyang anak at ang kanyang bagong natagpuang kaligayahan. Ang pinto ay sumara nang may malambot na tunog
Hudyat ng isang tahanang puno ng kalinga at katotohanan. Tapos na ang unos. Ang kabanata ng pighati ay tuluyan ng natuldukan at ang simula ng kanilang bagong buhay ay nakasulat na sa bawat bituin na nagsisimula ng kuminang sa kalangitan. Dahil sa bawat pagsara ng pinto sa madilim na nakaraan, isang mas maliwanag na bintana ang palaging bumubukas para sa ating kinabukasan. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at sa paglalakbay na kasama ko hanggang sa huling sandali ng kwento ni Marisol. Isang malaking karangalan para sa akin ang maging tinig na naghatid sa inyo sa loob ng mansyon ng mga Villafuerte sa gitna ng unos ng Batangas at sa muling pagbangon ng isang pusong inakalang durog na. Habang isinusulat ko ang mga tagpong ito, lalo na ang bahagi kung saan bini-Marisol ang kanyang anak sa gitna ng ulan, habang ang kanyang mga paa ay rumaw, naramdaman ko ang bawat patak ng luhang pumatak sa aking mga papel. Hindi naging madali ang bawat salita. Tila ba bawat hapdi na naranasan ni Marisol ay gumuhit din sa aking sariling damdamin. Ang kwentong ito ay hango sa mga anino ng realidad na madalas nating makita sa paligid. Mga kwento ng mga tahimik na bayani, mga ina, at mga babaeng sa kabila ng paulit-ulit na pagtataksil ay piniling manatiling matatag para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang mensaheng nais kong iwan sa inyo ay parang isang munting buto na nabaon sa madilim na lupa. Maaaring dumaan ang bagyo at mabigat na ulan, ngunit ang bawat paghihirap ay paghahanda lamang para sa ating masiglang pag-usbong. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa katapangan nating bitawan ang galit upang bigyang daan ang pagmamahal at pag-asa. Tulad ng liwanag sa dulo ng bawat dapit hapon, palaging may bagong umaga na naghihintay sa atin. Sa pagtatapos ng ating kwento, nakita nating pinili ni Marisol ang kapayapaan kaysa sa puot. Ngunit ikaw, bilang isang tagapakinig, kung ikaw ang nasa kalagayan niya at hawak mo na ang lahat ng ebidensya para tuluyang wasakin ang mga taong nanakit sa iyo, kaya mo rin bang piliin ang patawad? O mas maniniwala ka ba na ang katarungan ay mas matamis kung ito ay may halong pait ng paghihiganti? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng bakas sa inyong mga puso, pakiusap ay i-like at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Mag-iwan din kayo ng comment sa ibaba para malaman ko ang inyong mga pananaw at nararamdaman. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa mga kwentong gaya nito. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento ng buhay, pag-ibig at muling pagsilang. Manatiling may pag-asa at pagpalain kayong lahat.